Obviously mga kasabong, ang pag-uusapan natin dito is about 3 to 4 months old ng ating mga alagang sisiw. Siyempre mga kasabong, ang ating halos sa viewers is tulad kong backyards. Ito mga kasabong, makakatulong to sa buhay pagmamanok mo para hindi ka masyadong ligaw at para matulad din yung alaga mo dito sa alaga ko. Hello, what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Obviously mga kasabong, ang pag-uusapan natin dito is about 3 to 4 months old ng ating mga alagang sisiw. Siyempre mga kasabong, ang ating halos sa viewers is tulad kong backyards. Ito mga kasabong, makakatulong to sa buhay pagmamanok mo para hindi ka masyadong ligaw at para matulad din yung alaga mo dito sa alaga ko. So yun, paano nga ba magiging healthy at kung paano nga ba natin mame-maintain na healthy sila hanggang sa paglaki nila. Mga kasabong, napaka-importante po na dapat healthy yung ating mga alaga mula sisiw pa lang hanggang sa makalaki sila. Mga kasabong, yung 3 months old at saka 4 months old, yan yung tingin ko lang as a breeder, mas critical to. Dahil mga kasabong, pag namatayan ka dyan ng isa, malaki na yung puhunan mo, malaki na yung pagod mo. Unlike dun sa mga maliliit pa na pagka nagkasakit pwede ka magtapon dahil konti pa lang naman yung nagiging puhunan mo. Mga kasabong, yung ganito kasing age yung mahirap kontrolin eh. Dahil mga kasabong, hindi rin natin control yung klima. Ang makakaharap nila dito is tag-init, tag-ulan, tag-lamig. Diba mga kasabong, yung klima pa lang hindi na natin makontrol. Siyempre mga kasabong, yung kanilang pagbabago-bago ng mood is malaking changes sa kanila yung age na ganito. Kaya dapat mas tutukan natin at mas alam dapat natin yung gagawin pag tumungtong na sa age ng 3 to 4 months yung ating mga sisiw. So paano nga ba mga kasabong, uumpisahan natin yan sa pagpapatuka. Mga kasabong, pag magpapatuka tayo ng ating mga ganito na age, dapat yan, largado talaga sa patuka. Huwag mong tipidin sa tuka, huwag mong kontrolin sa tuka dahil mga kasabong, doon nag-i-start kadalasan yung feather picking. Mga kasabong, yung feather picking is napakalaking usapin sa mga ganitong age. Pero kontrolado na namin yan, nalaman na namin yan dahil napagdaanan na po namin yan. Isa sa kadahilanan ng feather picking mga kasabong, feather picking kung di natin magets, yung nagtutukaan na uubos yung mga buntot nila. Yun po yung tinatawag na feather picking. Mga kasabong, yung feather picking is problema lahat yan ng ating backyards. Mga kasabong, problema lahat yan. So, ito ngayon mga kasabong, tapusin mo tong content na to para makatulong to sa'yo para makaiwas tayo sa feather picking. Mga kasabong, minsan kasi, ang thinking natin, pag nagpe-feather picking, natutuwa pa tayo pag start na maliliit pa sila, naglalaban-laban na sila. Pangit yun mga kasabong, pangit yun. Kasi nature na yun makapaglaban eh. Darating yung time, nagtatapang din sila, lalaban din sila. Kaya wag tayong matuwa na pag naglalaban-laban sila, pag nagtutuka-tukaan sila is iisipin natin, aba magaling to paglaki. Hindi dun yun nakikita mga kasabong. Ibig sabihin, kaya nagpe-feather picking ang ating mga alaga is meron tayong problema sa ating pag-aalaga. Diba, mga kasabong, yun lang po yung logic dun. Pero paano ba ito maiwasan? Mga kasabong, unang-una, yung lokasyon natin. Mga kasabong, yung lokasyon natin dapat kung ano lang yung lokasyon mo at kung ano lang yung kaya mong alagaan, yung ano lang yung kasya sa lokasyon mo na tingin mo is komportable sila, hindi sila siksikan, yun lang yung alagaan natin mga kasabong. Dahil pagka sila ay nagsiksikan, kahit hindi sila dito, kahit nandun sila sa brooder or what, or kahit ano pa niyan, basta nagsiksikan sila, mga kasabong, mag-i-start dyan, magpe-feather picking, magtutukaan yan, papangit ang balahibo nila at isa sa dahilan na magkakaroon sila ng sakit. Mga kasabong, dahil pag nagkulang yan or pag nagkaroon sila ng tuka-tuka sa puwet, nagsugat yung kanilang mga ganito, mga kasabong, stress na yan mga yan. Magkakahawa-hawa na yan. So yun mga kasabong, yun din yung dahilan kung bakit sila ay nagkakaroon ng sipon, kung ano-anong sakit dahil mga kasabong, yung balahibo pa nga lang nila is hindi na healthy. Paano yung katawan pa nila? Kaya mga kasabong, bawat parte ng ating mga sisiw ng ating mga manok is importante.
Pero mga kasabong, meron din mga pagkakataon na pag yung ating lokasyon is maluwang, yung ating lokasyon is okay naman sila, maluwag naman sila, pero nagkakaroon pa rin ng feather picking. Mga kasabong, mag-observe tayo sa patuka. Kadalasan mga kasabong tulad ngayon, napakainit, sobrang init. Di ba mga kasabong, pagka yung patuka natin at yung lokasyon natin is maluwang naman siya, tapos nagpe-feather picking pa rin siya, is mainit yung patuka na binibigay natin sa manok. Although maganda naman yung mga patuka na yan, pero mag-observe tayo, testingin natin, ganito kaya ako magpe-feather picking or ganito kaya yung, ayan, naglalaban sila, tapang nila. Di ba mga kasabong, yun. Subukan natin yung ibang patuka, mag-try tayo ng ibang patuka. Hindi naman po kasi ako pwede magsabi ng patuka dahil baka mamaya is lalo mag-feather picking. Ako naman po yung magkakaroon ng depresya sa inyo. Mga kasabong, maiiwasan din natin yung feather picking. Pag nakita na natin na meron ng isa na tinutuka, na meron ng isa may sugat doon sa puwet, alisin na natin. Mga kasabong, dahil pag yan dumikit, pag yan dumikit doon sa isa na naamoy niya na may dugo, yung kabilang manok mo, tutukain na rin niya yun. Tutukain niya rin kahit sarili niya. Dahil mga kasabong, pag itong mga manok ay nakaamoy ng dugo, gustong-gusto nila yan. Gustong-gusto nila na sugatan. Kaya mga kasabong, importante na dapat hindi magtutukaan ng manok natin. Dahil pagka yan, nagkaroon ng isang may sugat, ayan na, mag-i-start na yan. Kaya dapat binubukod natin yung mga ihiwalay natin. Yung ating mga may sugat na manok, yan, para hindi na kumalat. Hindi naman sila nagkakahawa-hawa totally. Ang nangyayari lang po talaga dyan, dumidikit yung dugo doon sa kabila, yun naman yung maaamoy nung isa, tutukain na naman yan. Pero mga sabong, yung ganito na age, hindi sila nagagalit pag tinutuka yung puwel nila. Hindi sila nagagalit. Nakikiliti sila, natutuwa sila. Pero hindi nila alam na pangit pala sa kanila yun. Kaya mga kasabong, importante na malaman natin na pangit talaga sa manok yung nagpe-feather picking sa age na ganito. Kaya mga kasabong, iwasan po natin yun para mapanatili natin na malusog ang ating mga alagang sisiw. Dumako naman tayo mga kasabong sa age naman ng sisiw. Diba mga kasabong, kung mapapansin nyo, yung laki nila sa laki nung nando sa loob is halos parehas lang. Pero mga kasabong, hindi ko yan pwedeng pagsamahin. Dahil kawawa to mga to. Aawahin sila ng mga to. Hindi sila makakatukan ng maayos. Mga kasabong, 10 days, kahit 5 days or 10 days yung pagitan, siguro 5 days, hindi naman siguro. Pero siguro, pag 10 to 15 to 20 days, yung pagitan ng ating mga sisiw, mga kasabong, hindi advisable na pagsamahin mo yan. Dahil mga kasabong, yun yung dahilan kung bakit may mapupurel. Alam nyo mapupurel, liliit sila. Is maaapi sila sa tukaan, ito mo sila, oh. Hindi sila nag-aaway-away. Nag-aaway-away sila pagka meron lang, pakunti-kunti lang pagka may isa tutukain, pero hindi yung totally merong marami sa kanila na hindi makakatuka, nakakaawa yung ating mga manok. Kaya yun yung isang tip ko sa inyo mga kasabong. May mga katulad kong backyard breeders na pagka konti lang yung gap, dahil maliit yung space, pinagsasama-sama na. Kahit maliit yung space, pagbukodin nyo, mga kasabong, para hindi sila mag-away-away. Dahil pag nag-away-away yan, kakaawa yung mga maliliit na manok. Hindi sila makakatuka. Dahilan kung bakit mapupunggok sila, yung babagal yung paglaki nila. So yun mga kasabong, yun yung importante din sa ating malaman ng ating mga kapwa backyards. Dahil hindi naman kasi tayo hindi kasi tayo well-oriented Hindi tayo talaga, which is meron tayo mga kasabong na ang pagmamanok is libangan lang. Pero habang naglilibang ka, dapat alam mo kung paano yung proseso ng tamang pagpapalaki. At itong mga tips na to ay makakatulong for sure sa'yo. Di ba mga kasabong, na marami dyan na sasabihin, tama pala si Sabong Pinas. Kung dati pinagsasama-sama ko yung aking mga sisiw, tapos dapat pala hindi. Tama yun mga kasabong. Na dapat sundin natin. Ayan mga kasabong, dapat sundin natin talaga na hindi dapat magkasama yung hindi magka-age. Diba? Kaya dun sa mga nagpapalimlim dyan, na okay naman po yung nagpapalimlim, pero pagka nagkaiba na po sila ng age, wag po natin pagsamahin dahil napakalaking problema po yan sa ating buhay pagmamanok. Isa pa mga kasabong, yung pagpapaligo sa kanila. At least 1 month, mga kasabong, nagpapaligo tayo ng ating mga sisiw. Monthly, dapat nagpapaligo talaga tayo. Kasi kami dito sa AG Pichong Game Farm, 1 month pa lang, 1 month and 1 week yan, nag-start na kami paligo. Tapos, mine-maintain namin yung paligo ng monthly.
Dahil mga kasabong, iba yung pakiramdam ng mga sisiw pag nakakaligo sila eh. At least, at isa pa doon, mga kasabong, na gumaganda rin yung mga balahibo nila, yung mga tubo ng balahibo nila. Tapos, nawawala rin yung mga insekto sa kanilang mga katawan, yung mga hanep, mga red mites, kung ano't ano man. So yun mga kasabong, yun yung importante natin na dapat alam. Kaya yung pagmamanok, kung hindi ka masipag sa pag-aalaga, huwag ka na magmanok dahil nakakaawa yung manok. Nakakaawa ka din pagdating ng laban. Hindi ko sinasabing lagi kang talo. May chance na mananalo ka, pero alam mo yun, kung ano lang yung alaga natin eh. Kung ano lang yung pinapakita nating pag-aalaga sa kanila, yun lang din yung ipapakita nilang laban pagdating ng panahon. Kaya mga kasabong, kailangan nating sipagan talaga. Kung dapat tayo ay may pattern, sundin natin yung pattern natin. Kung wala naman tayong pattern is manood lang tayo ng YouTube, manood lang tayo ng Sabong Pinas. So yung mga kasabong, importante yan. Tsaka, importante din dito mga kasabong yung linis mo sa lokasyon mo. Mga kasabong, dapat lagi ka malinis. At least 1 month pa rin. At least monthly pa din. Nagdi-disinfect tayo ng area. Diba? Ano ang disinfectant na ginagamit ko? Yung Omnicide mga kasabong, maganda yun. Dahil pwede mo siyang idirekta sa manok. Pwede talaga. Dumidirekta ako sa manok ng Omnicide na yun. Medyo expensive pero napakatipid. Kasi yung ginagamit ko na Omnicide, isang balde na siya na ganun na pinang-power spray ko is isang taklob lang, kaya sobrang tipid. Yung mga kasabong, yung importante na dapat yung ating lokasyon is malinis. Kasi syempre itong mga gantong age, pag nakakita ng ibang kulay ano ba, may konting basura, tutukain na nila yan. Diba? Tsaka mga kasabong, pag nakatuka sila syempre ng hindi maganda at ng hindi malinis, ayan na. Mag-uumpis na naman tayo magkasakit, mag-uumpis na naman tayo manggamot. Kaya bago tayo manggamot, maglinis muna tayo mga kasabong. Dahil ang thinking natin kasi mga kasabong, kung kailan may sakit, tsaka tayo sumisipag eh. Kung kailan may sakit, tsaka tayo naaawa. Kung kailan may sakit, tsaka tayo sumisipag mag-alaga. Di ba mga kasabong? Wala pa yung sakit, alagaan na natin sila na maayos. Di ba mga kasabong? Tapos, another tip din mga kasabong. Another tip din to sa inyo. Pagka sa hapon, di ba, nag-iisa yung patukaan natin. Let's say ito, papatukain yan. Pagkatukaan yan, di ba, siyempre, pasal na sila. Pagka pasal na sila, may nantatapon dyan, may nantatapon. Kaya dapat, winawalisan natin to. Mga kasabong, winawalisan natin sila bago pala matulog. Pagka sila ay nakatulog, at pag gumising sila at napanisan na naman sila nung nasa lupa, napanis yan, tutukain nila yan. Hindi sila matutunawan, sakit na naman, sipon na naman mga kasabong, di ba? Kaya, mga kasabong, dapat talaga masipag tayo maglinis. Yun yung isa sa sekreto kung bakit tayo makakabuhay at kung bakit magiging maganda yung production natin. Magiging maganda yung paglaki nila. Yung mga kasabong, habang nagkukwento ko dito, alam ko marami kayo natututunan. Kaya sige, tuloy lang muna tayo. Mga kasabong, kaya ko lang din sinasabuhin sila para maganda yung natin maganda yung view natin habang pinapakita ko sa inyo kung na healthy yung aking mga alaga. So yun mga kasabong, pag-usapan natin is yung vitamins naman. Siyempre, alam ko kanina pa yung umiikot sa isip mo kung ano yung vitamins dito eh. Mga kasabong, electrolytes. Mga kasabong, yung binibigay ko is ito. So yun mga kasabong, ito yung gamit ko na electrolytes. Multivitamins, electrolytes, formic acid, anti-stress. Ito yung importante sa ating mga manok, yung anti-stress mga kasabong. Ito yung electrolytes na talagang bihira ko, alam niyo mga kasabong, bihira naman ako mag-advertise ng ng mga produkto dito eh. Pero since ito ay sobrang effective sa akin, kaya sinishare ko sa inyo. Mga kasabong, ito medyo syempre pricey, pero mas tipid naman kasi. So yan mga kasabong, bakit ko nasabing tipid to? Dahil mga kasabong, itong apat na to, yan, kita niyo yan, apat na yan. 1 teaspoon lang. Ayan. Isang ganito lang kadami. Diba? Sa dami nito, 2 kilo to mga kasabong, ganito lang kadami. Sa umaga, nagbibigay kami nito. At syempre, ngayon, kaya nagbibigay kami, is sobrang init. Mga kasabong, kailangan nila ng electrolytes mga kasabong dahil baon nila yan. Baon nila yan sa maghapon nilang paglalaro. Baon nila yan sa maghapon nilang pamumuhay. Mga kasabong, ito yung ginagamit ko na marami na akong nagamit na na electrolytes din pero dito lang okay naman. Okay naman mga kasabong yung ibang produkto Kaya lang ko din sineshare to dahil lahat parang lahat niyan sinaklawan na niya dahil mga kasabong doon wala sa maliliit
hanggang dito sa ganitong age, never akong naka-experience nung feather picking simula nung gamitin ko to. Mga kasabong, dahil yun nga, yung pagmamano ko, 3 taon ko na tong ginagamit, mga kasabong, is napakaganda ng resulta sa kanila, kaya sineshare ko din sa inyo. Tsaka mga kasabong, kita nyo naman napakatipid. 1 teaspoon. Isa lang to, maliit, panghalo lang sa sa kape. Yan, napakaliit, 4 na yan. Pero ang nakalagay sa indication is 1 teaspoon. 1 teaspoon, 10 liters. Sobrang tipid nito eh. Kaya kung bibili tayo ng mga kung tayo practical din, base sabihin natin mahal naman kasi ganito ganyan. Yung mga ganito, mahal yun eh, 16 pesos yun eh. Yung binibili nating electrolytes eh. Isang gamit lang natin. Kung gagamitin mo to sa loob ng 1 taon, tuusin mo yung araw-araw mong binibiling 16 pesos. Kung practical ka, mas bibili ka nito. Di ba mga kasabong, bibili tayo nung mas makakatipid tayo. Sobrang tipid niyan. Basta kumulay, pwede sa kanya. Siyempre kami, kaya namin medyo tinatapangan dahil sobrang init. Yun lang din yung ginagawa namin. Sobrang init ngayon. Dati nung malamig, pwede rin to. Kasi pagka malamig, stress sila, anti-stress pa din to. Di ba mga kasabong, siya eh. Basta iba yung binibigay sa akin ng anti-stress na to, electrolytes lang to mga kasabong, dahil naranasan ko mga kasabong last year, sobrang busy ako sa team sobrang busy ako sa Elgamo Penumbra. Naubusan kami ng ganito. Nagkaroon sila ng sipon. Yung aking mga nasa ranging, nagkaroon ako ng sipon. Pero syempre, dahil alam na namin yung sistema na naubusan kami nito. Pero hindi ako nagbigay ng ng antibiotic. Hindi ako sumuko. Bumili lang ako nito. 3 weeks sila 3 weeks silang hindi nakainom. After siguro ng 1 week, nagkasipon na sila. Tapos, the following week, sinabi sa akin, bumili na daw ako. Hindi pa na ako nakabili. So, nagkasipon sila, stress kami noon. Diba? Na-stress kami noon, nakaputa. Ba't kaya, bibigyan na kaya natin ito ng antibiotic? Sabi ko sa sarili ko, ay, wag muna. Bibili muna ulit ako nitong anti-stress. After 1 week, mga kasabong, wala sila lahat sipon. Hindi to gamot Hindi to gamot. Ang gumamot sa kanila, yung sarili nila. Actually, kaya naman nilang gamutin yung sarili nila sa sipon lang Basta healthy sila. Di ba mga kasabong, sipon lang yan. Kahit tayo nga mga tao sipon lang yan, kahit hindi mo gamutin, gagaling ka niyan Dahil meron tayong meron tayong medicine sa loob ng katawan natin. Sila din meron. Kaya pagka nagkaroon ng sipon, yung ating mga ganitong nasa range pa lang, wag agad tayo magbibigay ng antibiotic. Mga kasabong, stress lang sila, alisin natin yung pagka-stress nila, bigyan natin sila ng vitamina, which is ito yung binibigay ko. Di ba? Ito yung binibigay ko sa kanila, nawawala yung stress nila, napapagaling nila yung sarili nila, hindi pa ako nagbigay ng antibiotic. Di ba? Mga kasabong, isa sa pinaka-importanting natutunan ko dito sa breeding, wag kang magbibigay ng antibiotic hanggat hindi sobrang lala ng iyong manok, ng iyong sisiw. Mga kasabong, dahil ang antibiotic, pag yung sisiw mo is na-immune yan sa antibiotic, pag nagkaroon niya ng sakit, binigyan mo ng antibiotic, tatalab pa ba? Hindi. Hindi na mga kasabong, dahil yung katawan niya, yung virus sa loob ng katawan niya, kilala na yung antibiotic. Papanisin na lang niya yun. Panis na. Sasabihin ng bakterya sa loob ng katawan, antibiotic, sanay na ako sa'yo. O, di ba? Pero mga kasabong, i-reserve natin yung katawan pa rin ng ating mga nasa ranging sa antibiotic. I-reserve natin dahil dumarating talaga sa pagkakataon na nagkakasakit sila, doon natin sila bibigyan ng antibiotic. Pero pagka mga simpleng sipon lang yan, kaya yan. Mga kasabong, kaya yan ng ating mga vitamina, kaya yan ng mga anti-stress ng electrolytes natin. Di ba mga kasabong, yun yung isang bagay na ma-issue ko sa inyo, na hindi dapat tayo nagbibigay basta-basta ng antibiotic sa ating mga alagang sisiw, sa ating mga nasa ranging, sa ating 3 months to 4 months old. Mga kasabong, ito yung babanggitin ko sa inyo. Yung 4 months old ko na yun, sa umaga, ang dami ng tumitilao sa kanila. Ibig sabihin, healthy sila. Dahil pagbilis ng pagtilaok ng ating mga alagang sisiw, ng ating 4 months pa lang tumitilaok na sila, ayan mga kasabong, isa sa makikita natin na, healthy yung alaga ko. Kasi 4 months pa lang sila, natututo na silang tumilaok. Dahil mga kasabong, sinabi nga ni Doc Marvin Rocafort na pag ang nasa cording natin is tilaokan ng tilaokan, maya may tumitilaok, ibig sabihin lang nun, walang nararamdaman at healthy yung ating mga alagang manok. So yun mga kasabong po yun po yung sinasabi ko sa inyo, na hindi po prevention yung antibiotic. Ang prevention po lagi ay yung ating vaccination. Pag binaksinan po natin yan ng maganda po para sa kanila,
Ayan, yun po yung prevention. Dahil kung meron kasi talaga mga panata sa buhay ng mga ibang breeder na uunahan ko na yung bakterya, uunahan ko na yung sakit, bibigyan ko na kagad sila ng antibiotic. Yun po yung mali eh. Di ba? I-mention ko rin po sa isa sa nagturo sa akin si Baby Canilas. Salute sa'yo, sir. Salute sa'yo, Sir Baby. Dahil ikaw yung nagmulat sa akin eh. Kaya ngayon, nandito ako sa kinauupuan ko na nagsishare ako sa social media. Na nagsishare ako sa YouTube. Which is kayo yung natututo. Dahil ako ay tinuruan lang din. Tinuruan ako ng mga kaibigan ko. Si Sir Baby Canilas. Isa sa pinakamagaling na breeder yan. Di ba? Mga kasabong, isa rin siya sa nagturo sa akin kung bakit maganda yung takbo ng breeding ko ngayon dahil meron ako nitong anti-stress na ganito. Siya rin yung nagturo sa akin na ito yung bilhin ko at ito yung makakaganda sa aking mga alagang sisiw. Salute sa'yo, Sir Baby. Salute sa'yo, paring rap-rap ng Kalantas Game Farms. Salute din sa'yo, Mark Clip Borja ng Triple Gold Farm. Ayan. Yan yung mga tumutulong sa atin mga kasabong na hindi lang yung mga sinasabi ko dito walang basihan. Mga kasabong bukod sa may basihan na, bukod sa na-experience ko na, tinuro nila sa akin yan. Kaya tinuturo ko lang din sa inyo. Mga kasabong, yung mga naiintindihan at yung mga susunod sa pattern ko about, hindi ba sa pattern sa mga binibigay kong tips sa inyo sa pag-aalaga ng ating mga sisiw is napaka-importante na sundin natin. Dahil mga kasabong, hindi dahil ako yung may pambili ng ganito, ako yung maraming kailangan maproduce, hindi. Parehas lang tayo magmamanok. Diba? Kaya parehas lang din tayo dinadapuan ng sakit. Parehas lang din dapat tayo na makapagpalaki at makapagpa-healthy ng ating mga sisiw. So yung mga kasabong, ganun pa din ha. Bago tayo magpatuka, palitan muna natin yung mga tubig natin. Yung papainumin niya, kailangan nandyan muna yung inuman bago natin papatukain. Diba mga kasabong, importante po yun dahil ayun nga mga kasabong, pagtuka nila, mahihirinan sila, matutuyuan sila dito, iinom sila. Di ba mga kasabong, kung ang thinking natin is papatukoy muna, tsaka natin kukunin, tsaka natin papalitan. Di ba mga kasabong, gawin natin na ganun talaga yung style ng pagpapatuka natin. Unay lagi yung bibigyan natin sila ng painom. So yun mga kasabong, natapos na yung pag-uusap natin, natapos na yung pagbibigay ko sa inyo ng tips. Mga kasabong, sundin lang po natin yon at kung meron kayong mga katanungan, pwede naman po kayo mag-message sa akin. Hindi naman po tayo suplado, gwapo lang. Hindi mga kasabong, ito na yun. Nandiyan naman po yung number ko pagka tawag dito, pag emergency yung kailangan yung malaman, yung kailangan nyo. Baka sakaling alam ko, tawag lang po sa akin. Ayan, sasagot po sa inyo ang inyong lingkod. So yun mga kasabong, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng sumusubaybay at sa lahat ng patuloy na naniniwala sa AG Pichong Game Farm at sa Sabong Pinas. Maraming salamat po sa inyo. At kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas. Maraming salamat po.